Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Percival Rosas at shoutout kay Roland Sokgang. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Diyos ko, Han 3,000 leng. Puno na ng dugo ang mukha ng batang monghe. Bakit ka nandito? Ipinababa ako ng master. Lumabas ang Night Devil at pinatay ang lahat ng panig. Ang aming mahusay na hanay ng 10,000 monghe ay nasira, at ang master ay nakikipaglaban sa Night Devil. Gayunpaman, hindi talaga kami ang kanyang mga kalaban. Si Shifu ay halos nalulungkot siya lalo na humingi ng tulong sa akin. Ayaw siyang iligtas ni Han Sanchen. Ang problema ay ang palaka na aso ay napakahirap harapin. Hindi siya masyadong agresibo, pero napakabilis niya. Kinakagat niya pa ang kanang kamay niya pero nataman lang ang kaliwang paa niya. Nakakainis na halos matamba. Nang makitang nasabit si Aaron, balisang tumingin si Tianer sa likod at sinabing, "Benefactor Han, bilasin mo, maraming nakatatandang Marshall Brothers ang napatay." Master. Dumudugo ang bibig ng kanyang matanda. Hindi kakilakilabot na mamatay tayo. Ang problema ay pagkatapos nating mamatay, walang nakakaalam kung paano sugpuin ang Night Devil. Higit sa lahat, ano ang mas mahalaga? Malamig na uminom si Aaron at patuloy na humarap sa asong palaka sa kanyang kamay. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag ang Diablo sa gabi ay sumipsap ng dugo ng mga monghe sa ating templo, ang kanyang mga nagawa ay lubos na mapapabuti, kahit na hindi magagapi sa mundo. Si Aaron ay sobrang sama ng loob, pinahihirapan siya ng mga palaka at aso na makalayo. May iba pang paraan, ngunit, sabihin mo Aaron, sa paggamit ng iyong palakol na pango, benefactor, si Pango Palakol ang hari, sa lahat ng uri ng mga kagamitan ay walang sinuman ang makatutulong kung hindi himukin siya, kahit na ang paglilinang ng kanyang matandang lalaki ay hindi kasing ganda ng sa demonyo sa gabi, na may ganoong artifact sa kanyang katawan, tiyak na mapipigilan niya ang Diablo sa gabi. Kapag nilinis mo ang halimaw, maaari mong linisin ang Night Devil. Sabi ni Heaven, si Aaron ay sumimangot, humiram ng Pangu Palakol. Kung ayaw mo, hindi mahalaga. Alam ko rin na ang Pangu-Axe ay lubhang mahalaga, at ito ang iyong personal na sandata. Ang hirap humiram sa iyo. Pagkababa ng boses, tumayo si Tianer at umalis. Maghintay. Sa oras na ito, ang Aaron ay nahaharap sa isang malamig, isang malambot na inumin. Natigilan si Tianer. Paglingon niya, nakita niyang nakangiti si Aaron. Siya ay mahigpit at isang malaking palakol ang nabato mula sa kanyang kamay. Pangu-Axe, benefactor, kinuha ng isang maliit na kamay ang Pangu-Axe, at halos kalagkarin ng malaking bigat ang kanyang buong katawan pababa sa butas, pero buti na lang, bagamat bata pa siya, mas marami siyang lakas para magsanay bilang isang monghe sa templo kaysa sa mga ordinaryong tao. Nang makita ang palakol ni Pango, nagulat ang munting monghe na si Tianer. Huwag kang tanga. Mahalagang mailigtas ang mga tao at maalis ang mga demonyo. Bulong ni Aaron. Mabuti. Ngumiti si Tianer, tumanggaw ng mariin at umakyat mula sa lupa gamit ang isang palakol na pango. Gayunpaman, habang ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at patuloy na nakikipaglaban sa mga palaka at aso, ang mukha ng bata ay nagpakita ng isang uri ng mapanglo ng ngiti na hindi dapat makita sa edad na ito. Halika, Benefactor Aaron. Nakangiti, hindi na nagsasalita ng kalokohan si Tianer. Tumalikod siya at lumipad sa tuktok ng bangin gamit ang palakol ng pango. At halos sa oras na ito, ang butas ay sarado sa isang iglap. Kung ang Aaron sa oras na ito ay maaaring lumabas ng kaunti upang makikita natin na walang mga demonyong pumapatay sa gabi, at walang mga bangkay sa lahat ng dako.
Ang bundok ay bundok pa rin, ang kagubatan ay kagubatan pa rin, ang lahat ng tanawin ay pareho pa rin, ang araw at ang hangin ay kalmado. Nang bumalik si Tianer sa tuktok ng bangin na may hawak na palakol ni Pango sa kanyang mga bisig, kinuha ito ng matandang monghe at tinitigan ito ng matakon na mga mata. Aaron, Pango palakol. Haha, haha tumawa ang matandang monghe. Mahigpit at cliff top all around, 10,000 monghe na magkasamang ngumiti. Narinig ang tawanan sa labas, biglang nanlamig si Aaron sa kuweba ng demonyo at lumubog ang puso niya. Halata na ang pagtawa sa labas ay naintindihan niya ang nangyayari. Halos sabay-sabay, ang palaka at asong kumagat sa kanyang kanang kamay ay biglang bumuga ng itim na hangin. Ang itim na hangin ay nawala, ang palaka at aso ay mayroon pa ring orihinal na hitsura, ngunit ito ay isang napakalakas na itim na bakal na kadena. Halos nang hindi pa ito naaninag ni Aaron, ang itim na kadena na may katawan ni Aaron ay biglang nontog sa dingding sa tabi niya. Sa tunog ng pagpupunas, tinitigan ni Shackle ang dingding at ikinulong ang kanang kamay ni Aaron. Sinubukang gumalaw, ngunit nahanap iyon ang lock ay patay na kahit na may Aaron's lakas, hindi siya maaaring iling ang 1 sentimo. At sa oras na ito, ang tuktok ng ulo biglang lumiwanag sa Aaron. Tumingin sa itaas, makita ang tuktok ng yungib, sa isang transparent na hadlang. Sa tuktok ng hadlang, lumipad pababa ang matandang monghe kasama ang ilang mga disipulo at si Tianer. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paglapag, yumuko siya at tumingin sa Aaron na may katuwaan at pagmamalaki sa barrier. Tot. Interesting, interesting, interesting. The devil. Hehe, ganun ba? Master, wala kaming demonyo dito, pero may aso sa kulungan. Ang isang grupo ng mga tao ay may marangal na pag-uugali ng isang monghe ngayon. Ngayon sila ay higit na katulad ng mga masasamang bastos na puno ng mga bastos. Gaano karaming mga tao ang namatay sa pakikipaglaban para sa Panguax, na siyang pangarap ng mundo. Napakaraming tao sa tuktok ng Kishan Mountain ang hindi makakuha nito. Para sa akin, ito ay isang suntok lamang. Huwag mo bang isipin, Aaron? Ang matandang monghe ay natapos na tumawa ng may pagmamalaki, pagkatapos ay tumingin sa Aaron, puno ng kabalintunaan. Sa pagtingin sa mapagmataas na hitsura ng matandang monghe, ang mukha ni Aaron ay sobrang lamig. Isang pares ng mga mata ang nakatitig sa matandang monghe, sabik na hilahin ang kanyang mga kalamnan. Yuyo, kita mo, may mga taong nakakatakot ang mata. Gusto nilang lumunin ang dati kong buto. Sa harap ng galit na mga mata ni Aaron, hindi natakot ang matandang monghe. Sa halip, pinagtawanan niya ito. Sa ganang kanya, maaaring nakakatakot sa iba si Aaron, ang demonyong Diyos ng mundo, na nagmamay-ari ng Panguax at halos hindi magagapi, ngunit ngayon ay isa na siyang bilanggo. Hindi ba ito kaaya-aya? Tanungin ang tuktok ng mundo, sino pa ang may ganito? Kaya naman, likas na mapagmataas at masaya ang matandang monghe. Haha, Master, huwag kang mag-alala. Kahit anong bisyo ng aso, kahit anong kagat nito, at least kailangan muna niyang humiwalay sa kadena ng aso. Ang dog chain na ito ay ang aming Xuanyu chain. Pabayaan ang isang mabangis na aso, kahit na ito ay isang tunay na Diyos, hindi ka makakawala. Oh, siya nga pala, Aaron, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang mga itim na kadena sa iyong kamay, ngunit ang ating mga ninuno ay gumugol ng libu-libong taon sa pagbuo ng mga ito gamit ang pinakamahirap na bagay sa lahat ng bahagi ng mundo. Maaari nilang baguhin ang lahat ng uri at bitag, lahat ng bagay, at kahit ang tunay na Diyos ay hindi makakatakas. Nagkunwaring naliwanagan ang matandang monghe nang marinig niya ang mapanuksong paalala mula sa kanyang mga alagad. Malamig ang mukha ni Aaron, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na pinipilit, ngunit ang higit pa, ang mga itim na kadena ay talagang napakatigas. Kahit na gumamit ng kaguluhan ang Aaron, hindi pa rin ito nakakatulong. Nang makita ang lihim na lakas ng Aaron, ngumisi ang matandang monghe, kung ako sa iyo, tapat ako. Aaron, kung nakulong ka ng isang kandado, sa tingin mo ba ako ay tanga? Naalala mo ba yung ulan nung pumunta tayo dito? Sa kalsada sa bundok pagdating nila, nakatagpo sila ng ulan, na tumagal ng mahabang panahon, kaya natural na naalala ito ng Aaron. Napangiti ng masama ang matandang monghe, iyan ay isang makamandag na ulan na maingat na inihanda para sa iyo. Umuulan sa buong kalangitan, dito lamang, talaga bang iniisip kita?
Hanggat nalantad ka sa lason na ulan, malantad ka sa isang walang kulay at walang lasa na lason, na kadalasang ligtas at nakatago sa iyong balat. Kapag nag-ehersisyo ka ng masigla, ang toxicity ay papasok sa katawan sa pamamagitan ng balat at kumakalat sa ang iyong buong katawan na may dugo ay nakipag-away ka lang sa yungib, na kung ano ang gusto nito. Sa gayon, ang matandang monghe ay tumawa at tumingin kay Aaron, kung sa palagay ko ay mabuti, dapat mong maramdaman ang isang, medyo hindi komportable kapag nagsimula kang gumamit ng enerhiya ngayon, gayunpaman, ito ay normal, at hindi ka dapat mag-alala, ito ay isang normal na reaksyon, maghintay ng isa pang 10 minuto, hindi sa banggitin ang enerhiya, kahit na gusto mong ilipat, ang lason na ito, gagawin kang miserable. Aaron, ang mga steamed bun na yan talaga ang panlunas. Master, matagal nang alam ng mga matatanda niya na baka hindi ka lubusang naniniwala sa amin, kaya dapat maging alerto ka sa amin. Pero natatakot ako na hindi mo iyon mapapanaginipan. Ang mga steamed buns na iyon ay ang tunay na panlunas sa iyong pagbabantay ay napinsala ka sa halip na maging matalino, ikaw ay maliligaw, sa mukha ng ginaw alin o isang bata ang magagawa. It's all one game, di ba? The Night Devil is not exist at all. Ang mga halimaw sa kuweba ay nilikha mo lang. Malamig na sabi ni Aaron. Tama. Ang mga halimaw sa grotto ay binago lamang ng matandang monghe gamit ang Xuanyo Jingsuo na may espesyal na pamamaraan ng mahika. Sa pagsasalita tungkol dito, malamig ang mukha ng matandang monghe, ang diablo sa gabi, ang bastard na iyon, ay may mukha upang ipagmalaki sa matandang monghe na siya ay hindi magagapi sa mundo. Hiniling niya sa akin na ipadala ang kanyang mga alagad upang tulungan siya sa tinig ng 10,000 mga demonyo bilang resulta. Siya ay natalo sa iyong mga kamay, at siya ay walang kakayahan. Ang pinakanakakairite para sa matandang monghe ay ang gabing diablo ay bugbugin ng husto ng Aaron, kaya sa kritikal na sandali, nang ahas siyang ipaalala sa Aaron ang mga pangunahing punto. Ito ay lubhang nakamamatay sa matandang monghe at sa kanyang barkada. Kung gusto ni Aaron na pakinggan ang sinasabi ng Night Devil, hindi lang sila mahuhulog sa tagumpay sa digmaang ito, kundi matatalo pa sa lupa. Kaya, gumawa lang ng plano ang aking Panginoon. Pagkatapos mong balutin ng harang ang restaurant, hiniling ng aking Panginoon na gamitin natin ang paraan ng boses ni Buddha para gawing zombie ang lahat ng tao sa lungsod noong gabing iyon. Natural, ang huling eksenang nakita mo. Ang umaga ay nabuo. Alam ni Shifo na may mga especially iya sa pader mo, kaya lalabas siya ng lungsod. Kaya nag-set up siya ng pangkalahatang sitwasyon hanggang sa lumitaw ka. Nang lumitaw ang Aaron, opisyal na nagsimulang ipatupad ang planong pabagsakin ang Dragon at ang Phoenix. Matalino ka naman, malamig na sabi ni Aaron. Ang buong proseso ay ginawa ng matandang monghe na halos walang kamali-mali. Para sa Aaron, ito ay halos ang tunay na katotohanan. Ang pangalan ni Aaron ay hindi lamang ipinaglalaban sa pamamagitan ng puwersa. Sa klasikong labanan sa paanan ng nihilist na bundok, nanalo ka ng maraming laban na may kakaunti. Sa pagharap kay Ye Gotcheng, na bata pa at sikat din, at kahit sa huli si Wang Wanzi, mayroon ka pa ring makikinang na mga ideya. Paano ko maliitin ang iyong katalinuhan? Ngumiti, nang sabihin niya ito, wala siyang dating kay-abangan, ngunit may paggalang sa Aaron. Nandito na daw yung gusto kong makita. Nakangiti si Aaron. Dahil doon, bigla siyang tumangala sa matandang monghe at sinabing, napakatalino din. Pero maya-maya biglang ngumiti si Aaron at sinabing, kung hindi, magtatagumpay ka talaga. Ano ang pinagsasabi mo? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang matandang monghe ay agad na nagalit at malamig na sinabi, ikaw ay isang bilanggo lamang. Bakit medyo masama ang plano ng matandang monghe? Aaron, hindi ka nahihiya, ngayong nakulong ka na sa amin, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong isiga dito? Laging mahirap para sa mga natatalo na tanggapin ang tagumpay, o pagkatalo ng kalaban, ngunit ang Aaron ay dapat palaging tumingin sa unahan sa kanyang buhay. Sabihin, ang ilang mga tao ay isa-isang nanunuya sa Aaron. Aaron ay hinamak ng ngumiti ng mapait, umiling-iling, tumingin sa matandang monghe, gusto kong makita ang isang tao. Sino ito? Ang Aaron ay a smile, a person who has a deep hatred with me. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo. Napakaganda. Kahit sa dami ng tao, isang magandang babae ang nakatayo sa labas ng karamihan. Sa grupo mo ng mga monghe,
hindi na kailangang sabihin. Kung gusto mong ipamukha ko pa, yung lalaking nasa gubat na may kasamang ang rebulto ng babaeng Guanyin sa silangan ay sapat na malinaw. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang ngiti sa mukha ng matandang monghe ay biglang sumimangot at nagulat. Kasing lamig ng tubig ang mukha niya. Paano ito posible? Ito ay ganap na imposible. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.